Hello guys, welcome back. So, sa video natin ngayon, isang mabilisang tutorial ng ating scalping strategy. No, so, dito, mabilisan lang to. Hindi masyadong matagal yung magiging content. Straight to the point lang yung ituturo ko sa inyo, no? So, sa high and lows, or sabihin na natin support and resistance, yung strategy ng scalping natin ay buy on breakout strategy. No? So, buy on support, buy on resistance breakout, and short on support breakout. Pero sa case na to, ang gagawin nating trigger for entry is ito per candlestick. No? So for example dito. So yung scalping trade natin, hindi tayo magbe-base dito sa buong consolidation na to or buong range. So ang gagawin ko kung ako yung magti-trade kay Moderna, kang Muding. So, dito tayo magpa-plot, no? So, kukunin natin yung resistance, tapos yung support ng candlestick dito sa pinakataas. So, ang tanong, bakit dito tayo? Kasi nga ito yung pinaka-resistance ng lahat ng candlestick, no? Siya yung pinaka-higher high. So, dyan tayo mag-set ng limit order for breakout. So, kung dati, breakout of consolidation inside the box, ito naman breakout of candlestick resistance, no? So, dyan tayo magsiset ng limit order for breakout strategy. So, yung expectation natin, kapag once nabasag yung resistance, tatamaan din niya yung TP natin kasi magtutuloy-tuloy. Pero yung downside dito is, pwede ring sundutin niya yung resistance tapos balik siya pababa. In short, magli-liquidate lang siya ng mga nakastop loss sa taas. So, yan yung nagiging downside dito. Tapos, yung risk reward ratio dito, ang ginagawa ko is 1:1 lang yung strategy na to. So, hindi ako nagpipix ng mga 2 pataas. It's either 1:1 or 1.5. Kasi nga, yung goal ko dito is scalping lang or day trade lang. No? Kasi 1 hour time frame naman to. So, any time frame, pwede siyang mag-work. No? Pwede mo siyang i-apply. Basta yung principle lang is follow mo lang siya. Dapat magti-trade ka outside of the range or breakout strategy. No? So, ganun siya. So, yung style na to is, win rate ito is nasa 50 to 60% win rate pag 1:1. Pero yun nga lang, maaari ding break even ka lang pag ganito. So, medyo ano siya, mababa yung risk reward ratio niya kasi 1:1 lang. Pero anyway, optional naman yun. Pwede nyo ring taasan. Pwede yung 1.5 versus 1. No? So, ganun yung style niya. So, ngayon, magsiset limit order ka lang dito. Kunin mo lang yung stop loss niya, yung take profit niya, ay yung entry niya, at saka yung take profit niya. So sa akin kasi is ano siya, 1:1. Pag scalping lang. No? So ngayon, ganito yung setup niya. Wala pa siyang break dito or continuation. Ngayon naman, um, paano naman pag hindi siya nagtuloy? No? Pwede mo rin siyang i-short dito sa baba. So hanapin mo yung pinaka-low ng support candlestick. So ito yon. Ito yung pinakamababang candlestick. So pwede mo siyang i-triggered as entry point. So pag yan bumagsak, ano yan, tutuloy na yan kasi nabasag na yung support eh. So, ang tanong dito is, bakit per candlestick tayo nagbe-base ng body to, I mean yung high and lows ng candlestick kasi nga, mas madali siyang mag-materialize, no? Pag once nga na-break siya, tuloy-tuloy na yan. Kasi kung ito naman, yung basehan mo, break dito, tapos ito yung cut loss, masyado siyang matagal. So, hindi siya practical at hindi rin siya matatawag nating mabilis ang trade. So ito kasi is mabilis ang trade, no? So nira-ride mo lang yung bawat yung momentum niya. Yung momentum pa downside, nira-ride mo siya. So ganun siya. So limit order ka lang or actually hindi siya limit order dito kundi trigger entry dito sa mga exchange, no? So trigger entry yung gagamitin mo dito. Or sa Forex naman ang tawag doon is buy stop. So ganun, no? So ganyan siya pagsiset ng limit order ng trigger order ng breakout at saka trigger order ng shorting. Okay, so dito tayo. So kung makikita nyo dito sa part na to, yan. So, nagkakaroon tayo ng, for example dito. So kung makikita nyo, ito si
Itong yung candlestick na to, ito yung pinakamataas, no? So, pwede mo siyang kunin. Malayo pa lang yung, yung market, andito pa lang sa baba. Pwede ka nang magsa-site in dito ng entry, no? So, tulad dito, biglang pump, di ba? So, entry ka na diyan. So, dito ulit. So, ito yung swing high, ito naman yung swing low. Pwede mo siyang ganyanin. 'Di ba? So, nag-break. Kung nakita mo nag-break siya, tuloy-tuloy siya bumagsak. So, na-hit niyo yung entry mo. So, 1:1 lang siya. Ang tanong, sir, bakit dyan lang sa highs and lows? Hindi ba pwedeng dito rin? Pwede tayong mag-trigger ng trade? Actually, pwede naman yan. Ang tawag dito is continuation trade breakout, no? So, pwede rin siya. No? So, yun nga lang, medyo pronto sa mga magiging cut loss. Pero anyway, pag 1:1 kasi, high chance na may hit agad yung TP mo. No? For example, dito. Di ba? So, nag-break, tapos nagtuloy. So, nagko-consolidate ulit. So, sa pagplat ng entry, dapat kailangan mo lang ng tatlong consolidation ng candlestick, no? So, for example, dito, ito yung candlestick 1. So, ito yung pinaka-low. Pero, na-break siya dito sa isa na to. So, meaning ito yung candlestick na low. So, magka-count ka ng from first lower low candlestick to another candlestick na tatlong beses na hindi siya nababasag. So, 1, 2, 3. So, ito nabasag siya, no? So, hindi siya makonsider natin for entry. Actually, kulang siya. Yung sa akin kasi is tatlong candlestick ang kailangan ko. So, for example, dito, delete natin to. So, ito, first candlestick, 1, 2, 3. So, kung makikita mo, yung pangatlong candlestick, hindi siya nabasag yung lower low candlestick. So, ito yung magiging trigger natin. Na, pwede tayong magli-limit order. Yan. Although lumagpas siya ng tatlo, okay yun. Basta yung pinaka-minimum candlestick consolidation is tatlo. No? So, 1, 2, 3, breakdown. So, nakapag-set limit order ka dyan. So, kinain niya. Take profit ka na. Ngayon, next naman ulit. So, dito, nagtuloy-tuloy siya. So, ito hindi natin, disregard natin to kasi kulang 1, 2, 3. So, nabasag siya, tuloy-tuloy. So, ngayon naman, ito naman yung magiging triggered mo. So, after niya, nag-lower low dito, count ka ulit ng tatlong candlestick. 1, 2, 3. So, yung pangatlong candlestick, hindi siya na-break dito. So, hanggang nagtuloy-tuloy nagko-consolidate. So, ang mangyayari dyan, pwede mo siyang isa-set limit order. Tulad dyan. So, ito yung breakout. Ito naman yung TP. So, ngayon, after niya nag-break dito, ang problem lang is hindi siya umabot sa take profit. So, ang nangyari, nag-bounce siya. So, ito yung nagiging downside kapag ganito yung strategy yung gagamitin mo, no? So, pronto sa cut loss. So, pag ganito, cut loss ka na. Wala ka na, out of the game ka na. Ngayon, ang tanong, sir, paano ko siya re-entry? Simple lang yan. Kapag itong candlestick na to, dito siya nag-break, tapos bumalik, na-cut loss ka, ang next for candlestick triggered entry mo is ito na. Yung candlestick na nabasag ito. No, ito yung candlestick na basag dito sa support, no. So, count ka ulit, 1, 2, 3. So, dito siya nag-bounce, tapos ganyan. So, ang mangyari, dito ka magsiset ng stop loss, trigger entry, nag-break, consolidate, ang tagal. So, hindi siya mabilisan na, kundi ano mo siya, nadi-day trade mo na. So, ayan, dito ka na TP, di ba? So, okay, delete natin yung isa. So, take profit ka na. Next. So, abang ka ulit. So, dito ulit. Di ba? Ito yung pinaka-low. Oh, 1, 2, 3, candlestick, above. Oh, yan. So, ito wala siya na, wala siya na trigger na entry. Ngayon naman, yung long side naman dito, pwede ka rin maglulong. For example, dito. Itong area na to. Ito kasi, masyado siyang mataas kung ito yung kukunin mo. So, kung ako, ang hinahanap ko dyan is kung sino yung candlestick na mas malapit lang siya. Tulad dyan, ito yung red candlestick, ito yung green, ito yung pinakamataas. So, ito yung last selling candlestick bago siya bumagsak. So, ito, dyan ako magsiset ng order. Breakout. No? So, trigger for breakout, stop loss sa baba, tapos take profit. No? So, ang tanong, sir, pwede ba dito, itong candlestick na to? Pwede rin yan. No? As long as, ang requirements lang talaga is para makapag-plot tayo ng breakout, ng isang breakout entry ng isang candlestick, kailangan lang natin ng at least tatlong candlestick na ma-under sa kanya or ma-above sa kanya or mabibilaw. Tulad dito, ito yung pinaka-high candlestick, 1, 2, 3. So, nag-consolidate, bumagsak. So, pwede mo siyang i-trigger dito. So, breakout, nakapasok ka. Then, may entry ka na dyan, di ba? So, tulad dito. So, actually, maganda itong pang scalping lang. No? So, ganyan. Ngayon, tanong ulit.
Sir, nag-limit order tayo dito na basag. Pero nagkakaroon tayo ng mga post consolidation candlestick. Pwede ba natin to i-trade? Ang sagot pwede naman siyang pwede mo naman siyang i-trade, no? So, for example, naka-limit order ka, triggered na. Tapos nagkakaroon siya ng consolidation. So, nilapagan mo siya ng limit order. So, na-trigger ulit. So, dalawa na yung position mo. Isa, dalawa. Pero, kung dalawa na yung position mo, same pa rin yung status ng take profit mo, 1:1. So, first entry, set limit 1:1. Second entry, set limit 1:1. Tapos yung third entry, set limit 1:1. So, kumbaga, nagiging ano ka, nagiging re-entry, add position, re-entry. Kumbaga, ay hindi siya re-entry, no? Pero add position naging nangyari dito sa'yo. So, para kang nagdi-DCA, no? So, every time na nagkakaroon siya ng continuation trend, nag-a-add ka rin. Pero yun nga lang, hindi siya nag-a-add na isahang take profit ang yung gagawin mo sa bawat pag-add, kundi nag-add ka pero nagsiset limit order ka rin nagsiset ka pa rin ng mga stop loss at saka take profit. So, ganun, no? So, ganun siya. So, again uulitin ko. Bago tayo makapag-establish ng breakout candlestick, kailangan nagkakaroon siya ng at least tatlong candlestick na under or below sa kanya. Nagko-consolidate, no? Pero kapag dalawa lang, yung pangatlo is na-break yung previous high, hindi yon valid. So, for example, ito, di ba? Oh, candlestick yan, di ba? So, kung mapapansin mo, 1, 2, 3, ito yung pangatlo, nag-consolidate tapos nag-breakout. So, take profit ka na. Isang mabilisang trade lang. No? So, I hope na-gets yung ano natin explanation, no? Okay, sample pa tayo ng iba. So, ang daming variation ng pag-entry dito, guys, no? So, ito example din to. So, 1, 2, 3. So, mataas to. 1, 2, 3. So, ito yung pinakamataas. Bakatin mo. Yan. Actually, for me lang hindi siya komplikado. Kasi nga, yung attitude mo, kung meron kang position kasi, panay tingin ka, hindi ka komportabling may nakatinggang position sa'yo, mas bagay ito sa'yo. In and out lang, no? So, again, hindi pa irali natin yung sayang or greediness or panghihinayang. Dapat kasi, once naka-establish ka na ng take profit entry, stop loss, yun na yun, huwag mo nang galawin. Kasi nga, yung goal mo is mabilis ang trade lang, 1:1. So, for example dito. So, again, ito, mababa yung win rate dito, 1:1 lang. So, for example dito, 'di ba? Ito yung downside niya. Nag-break pero hindi nagtuloy pero, yun, nag-angat siya. So, ngayon naman, ah tuloy dito. After niyang umangat dyan, nag-break siya. Tapos nagkakaroon siya ng post consolidation pababa. So, pwede mo rin siyang ilong. So, yan, 'di ba? So, ganyan siya. Ganyan siya pag ano. So, again, yung rules is yung pag entry mo is based on candlestick body. For example, ito yon, 'di ba? Kung makikita mo mataas yung candlestick na to. Pero yung sa kabila naman, maliit siya. No, so hindi siya nagmamatter kung mataas or maliit yung candlestick. Pero as long as meron kang nakikitang bias. For example dito, ang tanong, sir, pwede ko ba itong i-short yung maliit na to? Actually, pwede. Yun nga lang, yung allocation mo dun at saka yung leverage. So, high leverage ka, tapos yung allocation mo naman is nasa insakto lang, pwede rin yan. Yung leverage mo, pwede mong i-adjust, pwede rin hindi. So, sa akin kasi, is naka-leverage 10 lang. So, ganyan. Pwede ko siyang kunin, no? Mas gusto ko yung mga ganitong maliit na candlestick kasi mabilis siyang mag-materialize, mabilis siyang makuha yung bias ko or yung take profit ko, no? Isang sundot lang yan. Isang sundot lang yan, TP agad yan. So, tulad dito, ito. Itong candlestick na to. Oh, di ba? So, kung nakapag-limit order ka, na-take profit ka ng itong area na to. So, wala na, take profit ka na, di ba? So, ganun siya kasimple guys, no? Hindi ko gagawing komplikado. Pina natin explanation na mababang ano lang siya. Hindi na siya pang ano, hindi rin to pang newbie, kundi para dito sa mga may alam na, no? So, yun, yung buy on breakout strategy natin, yung concept lang is per candlestick, hindi siya buong chart or buong candlestick na ginagawa natin usually yung mga ganitong pattern, no?
So, ganyan. So, nag-aantay tayo ng breakout, saka tayo papasok, no? So, break, tapos cut loss sa below support. So, hindi tayo, ah ano siya, iba yung strategy ginawin natin is ano siya, pang mabilisang trade lang, no? So, yun. So, I hope guys, naintindihan nyo, no? Medyo mataas yung video natin. Akala ko kaya kong i-explain ng 3 minutes, pero hindi pala. Pero yun nga lang, kung may tanong kayo, please PM nyo lang ako or comment nyo lang sa private link ng video na to, no? So, this is for exclusive sa ating VIP student at saka yung sa ibang members ng VIP group, no? So, I hope nakuha niyo yung concept natin, no? At saka ulit-ulitin nyo lang sa review. At saka gagawa tayo ng part 2 kung sakaling medyo hindi siya cleared na nakachap yung pinapaliwanag ko, no? So, that's it guys and thank you for watching.